Sana, huwag niya akong ipadala sa dahig. Yun lang naman, kahit saan court dito sa Pilipinas, pareho tayong Pilipino, Mr. President. Pareho tayong Pilipino, kung pwede lang. Emosyonal na nakiusap si Senator Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., apela ng senador kay PBBM. Huwag siyang hayaang isuko sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Ang panawagan ni Bato ay kasunod ng mga maaksyong tagpo kahapon sa Senado kung saan tinangka siyang arestuhin ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa bisa umano ng warrant of arrest mula sa ICC. Binigyang diin ni Senator De La Rosa na ang kanyang panawagan ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa proteksyon ng lahat ng Pilipino laban sa panghihimasok ng mga dayuhan. Aniya, handa niyang harapin ang anumang reklamo at wala siyang balak takasan ang batas sa kondisyong dito sa bansa siya lilitisin. Kung meron akong panagutan ko dito sa ating local court, huwag doon sa Banyaga. Huwag doon. Yun ang appeal ko sa kanya. Sagot naman ng Malacanang kay Senator De La Rosa. Maski naman po yung mga EJK victims ay humihingi rin po ng proteksyon sa gobyerno. So, ang akusadong katulad ni Senator Bato ay humingi ng proteksyon. Lahat naman po ay bibigyan ng proteksyon na naaayon sa batas. Samantala naniniwala ang senador na may malalim na motibong politikal ang muling pagbuhay sa kaso sa ICC bilang kilalang kaalyado ng pamilya Duterte. Tinukoy niya ang ilang personalidad na umano'y nasa likod nito, kabilang na si dating Senator Antonio Trillanes IV na isa sa mga pangunahing kritiko na nagtutulak ng kaso sa ICC, maging si dating House Speaker Martin Romualdez. Iginiit ni Senator Bato na ang hakbang ay bahagi ng paghahanda para sa susunod na eleksyon dahil sa ambisyon umanong maging Pangulo. Kasi kung hindi ito politics, bakit hindi lang ako kasuhan dito sa local courts? Ha? They want us to banish from the Philippine soil. Yan ang gusto nila, kaya doon sila nag-file. Dito, kung gusto nila accountability, filean mo ako dito. Ang kaso sa Pilipinas. Nandiyan mga Filipino courts na rin. Pero isang murder, walang pinail sa akin. Kasi alam nila wala akong pinatay na tao at wala akong inutusan na patayin ninyo yan. Alam nila yan. Eh, yung mga taga-ICC na naniniwala sa kanilang mga fabrication. Sir, Everything's fabricated. Dagdag ni Senator De La Rosa na layon ng mga ito na pabagsakin umano ang mga Duterte at ang kanilang mga kaalyado na nananatiling malakas na runner sa darating na halalan. Samantala ayon kay Senator Robin Hood Padilla, nakahanda ang institusyon na gamitin ang lahat ng legal na paraan upang mapigil ang warrant mula sa International Tribunal. kasi malinaw naman na yan ay dapat dumating muna sa Philippine Court. Diba? Meron pang resolusyon ang Senate na yan ay aprobado ng Senado, ang resolusyon na yon na dapat dumaan sa Philippine Court. Siguro sana dapat sundin natin yun. Para naman sa bagong Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano, kailangang ma-exhaust o magamit muna ang lahat ng legal na paraan sa ilalim ng batas ng bansa. We are lawmakers, we're not lawbreakers. So they can bring the warrant, we will receive it. Ang sinasabi namin, kailangan mo ng warrant of arrest from a Philippine court. At ang sinasabi namin, in the past, any senator that sought refuge in the Senate was accorded all due process. I-exhaust muna nila legal remedies. Saka lang sila nag-voluntary na mag-surrender. So kailangan dumaan sa korte. Yun lang naman. So pag dumaan sa korte, na-exhaust lahat ng legal remedies, kami na mismo kakausap kay Senator Bato, nasubuko na. Sa ngayon, nananatiling nasa loob ng compound ng Senado si Senator De La Rosa habang inaantay ang susunod na legal na hakbang ng kanyang kampo at ng institusyon. Inihayag din niyang inaantay nila ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng kanilang mga petisyon na may kinalaman sa issue ng ICC. Jed Meresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.